Disciplinary sanctions laban kay Attorney Nicholas Kaufman ipinanawagan sa ICC. Naritong newscoop ni Gia Rafael. Mahigit 50 abogado, mambabatas at mga kinatawan ng civil society groups ang nanawagan sa International Criminal Court o ICC na pagkalooban ng disciplinary sanctions si Attorney Nicholas Kaufman, ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagkalat ng disinformation. Ayon sa mga human rights advocates at pamilya ng mga biktima ng drug war, paulit-ulit na ginugulo ni Attorney Kaufman ang mga records sa ICC upang itulak ang hiling na interim release ni ex-President Duterte. Binigyang diin ng grupo na noong Setyembre 26, mali ang paglalahad ni Attorney Kaufman sa pahayag ni Palace Press Officer at PCOU si Claire Castro nang sabihin niyang hindi tututol ang gobyerno sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte. Ngunit, sinabi lang ni Jose Castro na tatanggapin ng Pilipinas ang anumang desisyon na gagawin ng ICC. Dagdag pa ng koalisyon, noong Hunyo 12 ay mali rin ang sinabi ni Attorney Kaufman na sumang-ayon ng ICC Office of the Prosecutor sa interim release ni dating Pangulong Duterte na agad namang itinanggi ng prosecution sa sumunod na court filing. Iginit ng mga grupo na nagdulot ito ng kalituhan sa mga biktima at mga journalist na nag-uulat sa kaso, kaya't hinihiling nila ang karampatang parusa para sa nasabing abogado. Para sa Newscoop, Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliw Channel 23, nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts. Ito na yung nature ng request ni Senator Marcoleta kanina na ang sagot natin, kung sakali may magbabago at may maidadagdag, sa committee na rin na ibahagi. Sige po, Yusek. Yes po, Mr. Chair. It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and/or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. Was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature,
this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair.